Hello, hello. Good evening. Welcome, welcome sa mas maagang schedule ng Leadership Monday. Ayan. So we used to do this at 9 p.m. but we're doing it a little bit early tonight para hindi tayo napupuyat tsaka may opportunity tayo na mag-extend. So welcome. Yan, medyo under the weather ang lolo nyo. So pasensya na po kayo at mas ngongo ako ngayon. Dati nangongo, lalong nangongo dahil sa sipon. But sabi nga nila, the show must go on. And naipangako ito a few weeks back when I asked kung anong topic yung gusto nyong pag-usapan natin. So tonight, we're talking about Leadership Monday and we're just waiting for more people to join us. Bigyan niyo po ako ng feedback kung may problema sa pag-stream dahil medyo nagkakaroon kami ng counting problema sa internet connection today. So let me know if I need to fix the connection. Am I coming in loud and clear? Malinaw po ba yung dating ko? Ayan, I hope so. So thank you. Oo, good evening po. Ayan. Doon po sa mga sumusubaybay sa ating channel, I just want to let you know that we are planning to hold a one whole day public workshop ng The Bossing Challenge, which is a leadership workshop that is based on the book that I wrote, yung Above Bossing Ka Na Pala. Ayan. So, we're just waiting for more people to join us. Nako. Nasana yung mga tao na 9 o'clock ako nagsisimula eh. So, I can see na medyo konti pa, no? Yung nasa room. Ayan. But we'll proceed as scheduled, no? And we have two more minutes to go. And we'll start as soon as we hit 8 o'clock in the evening. At ito po ang topic natin, Leadership Monday. Topic natin ay Managing Your Boss. All right. So please join me. Ayan. Invite your friends. Invite your boss. Baka kailangan marinig ng boss nyo yung pag-uusapan natin tonight. So this is quite a challenging topic dahil karamihan sa atin, we just get frustrated with our boss. Di ba? Parang meron tayo kasing mindset ng mga Pilipino na you don't challenge your boss. No? Yung communication cascades rather than 360 degrees. So, I must say, medyo may pagka-controversial itong topic na to dahil managing your boss is more than just saying the right things. It also requires some degree of courage. Right? So, it's 8 p.m. Magandang Monday evening po sa lahat. And welcome to Leadership Monday. Ang topic po natin ngayon ay Managing Your Boss. At ang inyong lingkod, Ed Ebreo, ay may pagkangungo dahil sinisipon ako. So, pasensya na po kayo. I hope you can still understand me. Let me know if you're having problem with connection kasi wala akong monitor dito. Magandang gabi, Cheryl. Ayan, good evening po. Alright, so let's get started. Let's start with a quick conversation. Ano ba yung mga na-experience ninyong challenges working with your boss? Maganda siguro please answer me in the
comments. Ano ba yung mga challenges na na-experience ninyo sa inyong mga bosses? Some of the things na na-encounter ko sa mga training, kadalasang reklamo ng mga participant ko sa training. Some of them are, individual contributors, supervisors, or managers. Sinasabi nila, hindi masyadong nakikinig sa kanila yung boss, favoritism, hindi na maintindihan kung ano yung priorities ng kanilang boss, no? So maraming lumalabas ng mga problema. And in fact, around the world, one of the biggest problems in the workplace is the relationship between employees and their immediate boss. Ayan. Favoritism at work, tapos pinag-iinitan sa maliit na bagay. Nonsense. Boss who breaks his own policy or rule. Ayun. Pag mali sila at sabihin mo yun, tama sa kanila, hindi nila tinatanggap. No clear direction. Anger issues ng boss. Nakakatroma. Ayan. Paiba-iba ng directions. Walang ibang salita. Hindi marunong mag-email yung boss ko. Sa akin pa nagpapaturo. Naku po, ang laking problema, no? Ayan, one-sided na boss. So, in the perfect world, you have a perfect boss. But in reality, maraming boss, mga managers, supervisors, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ang una, na-promote sila hindi dahil sa kanilang leadership potential. Na-promote sila kasi mahusay silang individual contributor or magaling silang mag-build ng relationship sa bigger boss, di ba? Yun yung mga problema. And then, maraming mga boss ang hindi nakaka-receive ng maayos na training, no? So, ayun yung mga problema natin. And now the question is, are we going to be a victim of it or can we navigate our relationship with our bosses? No? Ayan. So, marami tayong comment, Thank you, Marco, dun sa pag-appreciate mo sa content ko. Sabi ni Maricel, bida-bida sa president, pero kapag may problem, ibabato sa amin. No? Ayun. So, kaya I think it's quite challenging itong topic natin ngayong gabi. Kasi, it is possible na because of some of the unfairness that we experience with our boss, meron lamat yung relationship, At, kumbaga, meron na tayong history at mababa yung trust level natin, kaya maaaring isipin natin na parang walang pag-asa yung ating boss, no? So, itong topic na ito, pag-uusapan natin in the hope na we can do something, no? Hope lang yun, hindi guaranteed, kasi iba-iba ang mga tao, di ba? Yan. So, yan. Sir Ed, kung minsan ayaw nila minsan nakikita na umaangat yung employees kapag magaling. Okay. Ito kasi yung problema, no? Minsan, kapag nasaktan na tayo doon sa relationship natin, o kaya naniwala na tayo na itong boss ko walang kwenta, o kaya itong boss ko hindi trustworthy because of something that they did that they hurt our feelings. So, suspicious na tayo sa lahat ng ginagawa nila. No? Oo. And hindi ko naman kayo masisisi doon. Kasi nga, responsibilidad din ng isang leader na mag-build ng trust sa kanyang mga team members. In fact, whenever I run training on leadership, yun yung lagi ko sinasabi sa mga managers. Sinasabi ko sa kanila, kung importante na pagtiwalaan nyo yung inyong mga team members, mas lalong importante na pagtiwalaan nila kayo.
So, yan. So, ang dami kong preamble. Sa totoo lang, kinakabahan akong pag-usapan to dahil, yun nga, it's a very challenging thing to talk about dahil hierarchical yung relationship. No? Ayan. Sabi sa akin, try to lower your mic volume. Masyado po bang malakas yung mic volume ko? Pinahihinaan sa akin. Let me try and do that. Okay, let's put it somewhere here. Ayan. I hope that's better. Anyway, going back. Tuloy na natin to. Tuloy na natin ito. Okay. Why should you learn to manage your boss? Una, your boss has the biggest impact on your career progression kasi sila nag-evaluate sa inyo, sila nagde-decide kung ready na kayo for promotion, di ba? So, importante yun, ano? And then, pangalawa, syempre, pagka alam mong, pag marunong kang mag-build ng relationship with your boss, it will help with your mental and emotional health. Kasi kung adversarial ang relationship, kung adversarial yung relationship nyo ng boss mo, syempre mahirap, di ba? Apektado ka nun both mentally and emotionally. Pangatlo, it helps the organization that you have a healthy working relationship with your boss. Bakit? Syempre, mas productive ang inyong trabaho kapag ka maayos ang inyong relationship. Ito yung pang-apat and medyo mabigat itong pang-apat. We have to accept the fact that some bosses are bad bosses. No? Some bosses are bad. I don't know if your boss is bad, but I do know that some bosses are bad. Now, even if your boss doesn't reward your competence, yung husay mo ay hindi napapansin ng yung boss, it helps that you grow personally and professionally, which leads to better opportunities in the future. In short, kung yung boss mo ay hindi nagbabago, pagka humuhusay ka, meron kang choice, di ba? Na iwanan yung boss. Ayan. Grabe. Grabe nababasa ko sa comment, ng mga problema natin sa mga bosses. Okay. Sana wala yung mga staff ko dito baka magreklamo din sa akin. I'm sure meron din silang reklamo sa akin. Anyway, so yan. Yun yung dahilan. Here's another reason. Si Harvey Coleman wrote this book, Empower Yourself, The Organizational Game Revealed. Sabi niya, yung career growth natin ay driven only by 10% by performance. So, ibig sabihin, kung magaling ka, 10% lang na factor yun sa career success mo, sa career growth mo. No? So, ano yung 30%? Image. Okay? Image. How you are perceived. Okay? By people around you. And I think, lalo na yung boss mo, how you are perceived by your boss. And then finally, exposure. No, sino nakakaalam sa'yo at saka sa trabaho mo. Again, dahil yung boss mo ang may hawak sa yung paglago sa yung kumpanya sa mga panahong ito, importante na alam nila kung ano nangyayari sa'yo, no? How well you're performing. Ayan. So, yan yung dahilan kung bakit bakit importante. Tingnan nyo 10% lang yung performance, 30% yung image, 60% yung exposure. No? May nagtanong dito. Ano yung tanong? Ano po yung opinion nyo about sa proposal about sa anti-bullying ng mga boss as per Kamanggagawa party list? Hindi po ako makakomment kasi hindi ko pa nakita yon. Although pinapalo ko po si Ellie, no, ng Kamanggagawa party list, and I'm a fan of him. Hindi ko pa nabasa yung kanyang bill on anti-bullying. I think dapat talaga magkaroon ng batas on anti-bullying para naman
ano, no, makapag-create tayo ng psychologically safe workplace. I'm all for that, ano. Alright. So, ano learning goals natin tonight? Tingnan natin kung ma-achieve natin, ano. Let's look at different types of bosses and how to deal with them. Ilalayo ko po yung usapan sa mabait at saka masamang ugali na boss, ha. Kasi masyadong maraming variables yun, eh. Tingnan natin yung mga kategorya ng mga bosses at kung paano natin sila i-handle. Next is explain the importance of maintaining good impression with your boss. Ayan. Assess the status of your relationship with your boss and identify action to improve relationship. Demonstrate how to effectively meet with boss to discuss issues and identify solutions. Importante yan, communication na yan. Effectively support maintaining the boss reputation. Okay. This one's very important. Yung long-term success ninyo ay nakakonect sa long-term success ng inyong boss dito sa kumpanya, no? So, ika nga, dapat nakikita ng boss mo na pinapapogi mo siya, no? O pinagaganda mo siya sa paningin ng iba because yung reputation niya reflects on your reputation as well, no? So, yan ang ating agenda. Explain tactics for dealing with difficult bosses. So, pag-usapan natin ng kaunti yun bago tayo matapos tonight. So, si John Maxwell wrote the book, The 360-Degree Leader. And it's important to recognize na base doon sa kanyang libro na hindi kailangang boss ka para maging leader ka. So, you can lead everyone, no? Your team members, your colleagues, your boss, the boss of your boss, no? 360-degree leader. Ngayon, meron siyang mga diniscuss. Anong tawag dito? Meron siyang diniscuss ng mga myths na dapat isipin din natin kung nangyayari sa atin. Myth number 1, okay? I cannot lead if I'm not at the top. Okay, that's not true. One of the things that I've seen many managers successfully did is actually being influential to their boss, no? So pag-uusapan natin yan. Myth number 2, destination myth. When I get to the top, then I learn to lead. Actually, now is the time for you to start learning how to lead, no? Hindi pag na-promote ka na. Pangatlo, if I were on top, then people would follow me. Kahit nasa top ka na, pag mababa ang yung influence, people will continue to not follow you. So learn to enhance your influence now. No? Myth number 4, the inexperienced myth. When I get to the top, I'll be in control. Okay. Ngayon talaga ang simula. No? And when I get to the top, I'll be, sabi ko na pala yan. The potential myth, I can't reach my potential if I'm not the top leader. You can actually, in my experience, promoting people, especially for supervisory or managerial position, tinitingnan talaga yung potential habang hindi pa leader. Oo. Ideally, no, pagka merong maayos na mekanismo yung kumpanya o pamamaraan yung manager. No? And then finally, if I can get to the top, then I won't try to lead. Kumbaga, kung hindi rin lang ako magiging boss, hindi na lang ako magli-lead. Yung leadership kasi ay hindi position title. Ang leadership, sabi ni John Maxwell, ang leadership ay influence, nothing more, nothing less. Leadership is not a position, it's decision, it's action. No? Okay. Marami tayong mga reklamo dito sa chat, ano? Basahin ko lang yung iba. How can you be a leader po in a room full of toxicity, backstabber, incompetent, and playing victim? Lahat po ba
ng kasama nyo sa paligid ninyo ay meron tayong nakikita natin sila, yung mga kasama mo, puno no, ng toxic, backstabber, incompetent, and playing victim. So, sino lang yung matino sa team natin pagka ganun? Kung lahat sila ay negative na mga tao. Okay? Just a question, ha? I don't know. Baka nga minalas ka na napuno ng iba't ibang negatibong mga tao sa paligid mo. Pero, when I conduct job interview, I often hear this. Sasabihin, gusto kong umalis doon sa akin pinagtatrabahuhan. Kasi masasama ugali lahat ng katrabaho ko. And then sabi ko, talaga lahat sila. Di ba? Yun. So, something to think about, no? Alright. So, kagaya na sabi ko kanina, maraming klase ng boses. Hindi lang 4. No? Depende sa sumulat ng libro, depende sa sumulat ng artikulo. Maraming klase, no? But for tonight, because we have limited time, we'll focus on 4 kinds of bosses, no? Yung diktador, autocratic na leader, authoritarian, no? Yung participative or democratic na leader, yung laissez-faire, ibig sabihin bahala ka, no? I don't care how you do it as long as you're able to do it. Yung laissez-faire. Medyo delegative or empowering na leader. At saka yung transactional, no, na leader. Rewards and punishment, yan. Performance appraisal, company policy, ayan. Motivates with incentives, at saka yan, punishment. Okay? So, yun yung 4 na boss. Let's take a quick look at them and see what we can do, no? Kung ang boss mo ay autocratic or diktador, no? So, anong mga indicators niyan? Ayan, authoritarian, centralized ang decision making, so may pagka-bottleneck sila. Lahat sila nagde-decide. And ang ine-expect nila sa mga tao ay absolute obedience, no? So, hindi masyadong marunong makinig itong mga, no? Ayan, meron mga comment dito. Anyway, going back. Expects absolute obedience. So, marami ako nakikita mga ganitong boss na hindi marunong makinig sa kanilang mga staff. You might encounter this boss or you're probably encountering this boss now, no? So, ano ang mga tips na pwede nating i-try, no? Ang unang-una, dahil nga very particular sa structure, itong mga ganitong boss is to be clear, concise, and prepared, no? This type usually values speed and control, so present facts, options, and recommendations in a direct way. So, ayan, yung isa. Pangalawa, clarify expectations early. Ayan, linawin mo ano yung deadline, ano yung standards, ano yung decision, ano yung pwede at hindi mo pwedeng desisyonan. Mas magandang tanongin yun Kasi minsan, yung mga diktador, dating, lahat silang magdedesisyon, ano? So, para maging malinaw yun, tanungin mo sila, ano ba dito yung, alin ba dun sa mga pinagagawa mo sa akin ang inaalaw mo ko na magdesisyon? Choose your battles carefully, no? So, minsan, kailangan nating mag-push back. Pero, pag kailangan, halimbawa, yung kasi mga diktador, may pagkamahilig ding manise, no? So, anong nangyayari, pagka hindi mo sinabi sa kanya na magkakaroon ng problema pag sinunod mo yung pinagagawa niya, ikaw yung sisisihin, ano? Sasabihin, ba't di mo sinabi sa akin? So, push back only when it matters and do it respectfully using logic, risk, and impact rather than emotion. So, in short, if you're going to push back doon sa pinagagawa sa'yo ng autocratic or diktador na boss, dapat meron kang basihan, no? Meron kang logic. Alright. So, yan po yung autocratic dictator na boss. Sino yung kasunod? Yung democratic or participative leader. Ito yung gusto ng marami, no? Gusto nila, marami sa atin, ito yung gusto natin na leader, democratic, participative,
they encourage team input, they value collaboration, they seek consensus. Ang isang magiging problema mo dito sa ganitong klaseng leader ay kapag ka mahihain ka, pag hindi ka mahilig magsalita. Kasi they will have a negative impression of you pagka ganon. So ano ang ating tip dito? Speak up and contribute. No? This leader usually appreciates ideas. So don't stay passive. Mahirap yung benchwarmer ka lang sa meeting. No? Magsalita ka, mag-suggest ka. Help move discussions towards closure. Democratic leaders can sometimes over-process. So support them by summarizing options and recommending a next step. So ang isa sa problema sa ibang mga democratic na leader, medyo mahaba yung meeting. So helping them with structure can actually help. Build trust through collaboration. No? Participate well. Listen to others and show that you can work constructively in shared decision making. So collaborative ang mga democratic na mga boss. And not only do they want their team members to be sharing ideas, they want their team members to be working well with others. So, you develop a very good impression sa participative na leader pag madali kang katrabaho. No? So, yan. License pair. Yan, hands-off approach. Bahala ka na dyan. Alam mo na gagawin mo. So, trusting staff to work independently. So, yung iba, parang pakiramdam mo, parang absentee na boss, ano? Kasi hindi maramdaman yung presensya niya kung minsan. So, anong gagawin mo pagka yung boss mo ay ganito, no? So, laissez-faire. Hindi ko French kasi yun, eh. Ayan. So, take initiative and manage yourself. Oo, kasi you don't get a lot of management from this kind of leader, eh. Bahala ka. Medyo may pagkatamad itong ganitong boss. So, take initiative, manage yourself well, dahil minimal yung guidance, you have to create your own system, your structure, milestones, and follow-up. No? Kung hindi mo masyadong naririnig yung boss mo, it helps to ask for a meeting, no? Request alignment, instead of waiting for direction. So, do not assume na dahil timing sila, na ina-approve nila yung ginagawa mo. So, send updates and ask for confirmation at key points. I'll talk a little bit more about updates, no? Perception management later, bago tayo matapos. Escalate risk early. No? A hands-off boss may miss warning signs. So, raise concerns before problems grow bigger. Ayan. So, maganda na no, ina-update natin yung ating boss. Kung hindi niya gusto yung mga verbal na update, kahit via email, no, bigyan mo ng update. And then finally, we have the transactional leader. No? Ano ang characteristic ng leader na transactional? Yan, performance appraisal, performance evaluation, code of discipline, rewards and punishment. Yan yung brand and leadership niyan. Ano? So, anong kailangan mong gawin? Understand your performance target. Know exactly what is being rewarded, what is being penalized, and how performance is measured. Yan, sobrang importante yan. Deliver consistently. This time, respond strongly to results. So, very results-oriented. Hindi ka makakarinig masyado dito sa ganitong klase ng leader kung effort lang. They want to see result. No? Do not rely only on goodwill. So document accomplishments, meet targets, and make your performance visible in objective terms. I think it's very important to highlight now, ladies and gentlemen, na kung merong bad boss, meron ding bad team member, no? So, kung hindi ka maayos na team member, hindi ka masipag, hindi ka nagdi-deliver ng tama, at hindi ka nagko-contribute ng maayos sa iyong team, whether or not that's due to your motivation or lack thereof, syempre, makakatingin ka rin talaga ng salita sa boss mo
even termination later kung masyadong gross yung iyong pagiging yung iyong failure to demonstrate being a good team member, no? Sir, what can you recommend for us next in line? What type of leadership should we adopt? Okay. Actually, adaptive leadership or situational leadership. Anong ibig sabihin nun? You need to recognize anong klaseng sitwasyon ang kinakaharap mo, and in that situation, kailangan ba maging autocratic ka? Kailangan ba maging participative ka? Laissez-faire ba? You have to let go and empower people, or do you need to be transactional? So you need to recognize ano yung kailangan ng sitwasyon. One of the worst things that can happen sa isang leader ay isa lang yung style niya sa lahat ng pagkakataon. Dahil meron mga pagkakataon, kailangan ng mga tao ng direction, firm direction, no? And then sometimes they need to be participative, no? So, ayun. Can they be both types, sir? Yes. Actually, dapat alam mo kung ano yung kailangan ng sitwasyon, ano? Siguro, we'll talk about that one of these days. Ano bang mga leadership styles ang dapat mong i-adapt? Okay. Sir, wala akong tiwala sa boss ko. Natanggal po ang kasama ko. Okay. Nandoon na tayo, no? So, may tiwala ka, wala kang tiwala sa boss mo. But one thing that's important is this. Yung continued growth mo, yung progress mo ay nakasalalay din sa maayos na relationship nyo ng boss mo. Kung wala kang tiwala sa kanya, sa boss mo, ikaw yung mag-build na magtiwala siya sa'yo. No? So, yan. Kumbaga, sir, in short, choose your battle whether you can be participative or step back. Yes. Yes, that's definitely it. Okay. So, because of that, ito importante, no? If you are to manage your boss, you have to manage yourself first. Okay? So, how do you develop followership? Followership is defined as the willingness to cooperate in working towards the accomplishment of defined goals while demonstrating a high degree of interactive teamwork. So, effective followers are active participants or partners in creating the leadership process. Ano po? So, the best way to manage your boss is to be a good follower. How do you become a good follower? Merong itong model na ito ni Kelly says that there are different kinds of followers. Merong sheep. So, alam nyo na yung sheep, no? Yung passive. Kung anong ganun lang, passive, they're dependent on the boss. Merong mga yes people. Ang tawag, another term for them is psychopath, no? Yung boss pleaser. Yan. Sip-sip, malapit sa boss. Yan yung mga yes people. And then, you have alienated followers. Ano yung alienated followers? Ito yung may adversarial relationship with their boss. So, what do you need to be in order to effectively build your relationship with your boss? You need to be an effective follower. Yung effective follower ay merong independent critical thinking but is also active, no? Actively engaging the boss. Kasi pag disengage ka, syempre disengage ka rin sa boss mo. Hesitant ako to accept, sir, to lead kasi mas bata ako compared sa mga hawak kong tao. Ambisyosang survivor 27. Marami tayong videos that address that concern, And if you continue to watch my live, baka one of these days mapag-usapan uli natin yan. Okay. So how do you succeed with your boss? Ito yung aking mga tip. Itong tips na ito ay something that I was able to follow during the time na ako ay
ako ay team member hanggang sa maging manager ako. Hindi niyo po na itatanong, nagsimula ako sa 7-Eleven as a store clerk. Tatrabaho ako sa tindahan. Tapos, na-promote ako. Tapos, nalipat ako sa head office. Naging training assistant ako doon. Mabilis yung pag-angat ko from training assistant to training supervisor. And then, from training supervisor, naging head ako ng training. Lumipat ako ng ibang kumpanya sa BPO. Naging head of training doon. Lumipat na naman ako ng kumpanya. Naging HR manager ako. HR director. I work with owners of companies. And these are the things that I found to be very useful. Una, kilalanin mo yung boss mo. Pangalawa, linawin mo kung ano yung goals. Pangatlo, make sure na malinaw ang expectations nyo ng boss mo, kayong dalawa. And make sure na maayos ang inyong communication. So, pwede mo sabihin na responsibilidad yan ng boss mo. But some bosses are not responsible. And if you are keen on building your career, no? Ikaw ay may pangarap na umangat. Okay? Kailangan alam mong alam mong i-navigate yung relationship mo with your boss. Okay. So, how do you do this? Ito, yung mga tanong, no? Na magandang masagot natin. Alam mo ba kung ano ang communication preferences ng iyong boss? Face-to-face, email, chat, ayan. Maganda alam mo yan. Ano yung values o pinapahalagahan ng boss mo? Okay? What value do they bring to the workplace? Okay? Usually, yung values na meron sila may kinalaman sa kanilang mga kinaiinisan, yung mga kanilang trigger, no? So, for example, ako, I value punctuality a lot. So, alam ng mga staff ko na pag late sila, inis ako, no? So, maganda na alam mo, no? Kung ano yung mahalaga sa kanila. How do you get good points from them? Okay? Yung boss mo ba ay big picture type of boss? Ano ba yung big picture? Yung hindi masyado mahilig sa detalye, ang gusto nila yung bottom line lang. Or detail-oriented type na boss, ito yung may mga tendency mag-micromanage. Gusto nila, binibigay mo yung lahat ng detalye. So, knowing your boss should help you deal with them better. No? So, yan. So, know your boss. Mamaya, pag-usapan natin kung paano natin gagawin yan. Yung susunod ay goals, define goals. So, importante na malinaw sa'yo ano yung mga KRA, KPIs mo, ano yung mga ina-expect niyang initiatives na gawin mo. Maganda na meron kayong roadmap on how to achieve it. Ikaw din, kailangan malinaw ano yung values na meron ka at align ba kayo ng boss mo ng values or ng kumpanya. Bakit? Kasi, kung hindi kayo align ng values ng boss mo, there's a likelihood na mag-clash kayo. So, isa rin yan sa, lalo na yung mga Gen Zs, they're very particular about values, ano? So, they leave if the values are not aligned. And I think, it's not a bad idea to leave a boss kung magkakontra yung inyong values. So, importante yan. Clarify expectations. Magkukwento ako dito. Lalabas ko lang yung data. Ayan, yung information. Magkukwento ako dito. Pag ako ay, nung ako ay empleyado pa, bago ako magsiwala ng trabaho, either lumipat ako ng kumpanya or nalipat ako ng department or na-promote ako, nagkaroon ako ng bagong boss, no? One of the things that I request immediately is a meeting with the boss. I sit down with the boss, setting and leveling of expectation. So I want to understand anong expectation niya. And then, sinasabi ko, boss, pwede rin ba ako mag-share ng aking expectations? So we try to navigate those expectations, negotiate, and then agree on norms. Okay? So, ano ba yung norms? Rules of engagement. Diba? So,
one of the norms na ano no na importante sa akin is I want to tell the boss na ito yung tanong na lagi kong tinatanong sa boss ko. Pagka hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari, kapag hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, how do you want me to deal with it? Tinanong ko yan sa halos lahat ng naging boss ko, lalo na nung nag-mature na ako sa pagtatrabaho. Siyempre, nung bata ako, hindi ko pa alam yun. Pero, nung tumagal, na-realize ko, importante pala yun, ano? Lalo na nung lumipat na ako sa HR. Kasi, pag HR manager ka, importante na meron kang opinion doon sa gustong mangyari ng boss mo. Baka mamaya, ano yan, labag sa batas. O kaya ay labag sa karapatan ng mga empleyado. Okay? O kaya naman ay labag sa standard ng kumpanya. So, tinasabi ko sa boss ko, boss, ito yung importante na importante that we're able to deal with, no? Kapag ka meron kang decision at meron akong position or opposition doon sa yung decision, how do you want me to deal with it, no? So, ang dami kong mga traditional na boss na naging boss, mga mga boomers na boss. Walang boss na nagsabi sa akin na wala akong pakialam sa opinion mo at kapag sarilinin mo na lang yung opinion mo. Walang boss na nagsabi sa akin yan. I remember one, sabi niya, okay lang na mag-disagree ka sa akin basta hindi ka magdi-disagree sa akin sa harap ng ibang empleyado. Yun yung sabi niya. Okay? So, sabi naman nung isa, okay lang na mag-disagree ka sa akin as long as you respect my authority. So, yun. Ganun, ano? So, kaya every time magdi-disagree ako sa kanya, sinasabi ko, Sir, I respectfully disagree with what you're saying. Siyempre, every time na magdi-disagree ako, hindi disagree lang, ano? Meron akong basihan, meron akong pinipresent. But I also try to, respect the authority of my boss. Merong isang pagkakataon, excuse lang po, at ako'y, sandali lang po. Merong isang pagkakataon, meron akong boss na meron siyang inuutos sa akin na sa tingin ko ay labag sa aking values, no? So sabi ko sa kanya, Sir, hindi po natin pwedeng gawin yan. Una, labag sa batas yan. Pangalawa, ay labag din sa aking values yan. Kasi sabi ko, that's unfair to our employees. Sabi niya, ako ang boss mo, ako masusunod. Sabi ko, tama naman, sir. Wala naman akong magagawa kung yan ang gusto mo mangyari. Pero magre-resign ako bukas pag itinuloy mo yan. Sabi ko sa kanya, wala akong lilipatan trabaho. I will have a big problem pag nag-resign ako dito. But I'd rather resign than follow an unlawful instruction. And I'm saying this with full respect. Naintindihan ko kung bakit mo gustong gawin yan. Naintindihan ko na gipit ka. Meron akong pinopropose na solution. Ayaw niya yung pinopropose ko na solution. So sabi niya, huwag ka magre-resign, sabi niya sa akin. Pag-iisipan ko kung ano yung ibang solusyon dito sa problema natin. And then babalikan kita. Kinabukasan, pinatawag niya ako. Sinabi niya, huwag ka na mag-alala doon sa inuutos ko sa'yo. Hindi ko na yan ipagagawa sa'yo. May naisip na ako ibang solusyon. So yun, no? I stood my ground. And that happened, and hindi siya nagalit sa akin because in the whole process, I was respectful. And prior to that, nag-usap na kami na hindi kami mag-agree all the time. Ako, kung inconvenience lang, ganun, okay lang yun, no? Kung meron siyang extra na hinihingi sa akin na inconvenience lang. Pero kapag yung aking value for fairness ay masasaling, syempre hindi pwede.
So clarify your expectations. Be clear about your non-negotiable. No? Okay. Thank you po for appreciating. Now, ano yung mga ika-clarify na norms? Ito yung mga suggestion ko. Una, recommendations. Ano ba ang preference ng boss mo pagdating sa mga recommendations? No? So, lalo na pag umaangat ka na sa posisyon, marami ka na nakikita na problema na hindi nakikita ng boss mo. Ideally, nakikita ng boss mo, pero hindi nila nakikita. Okay? And you want to solve it, no? You want to come up with proposals or better ideas or opinions. So, tanungin mo yung boss mo, ano yung kanyang preference pagdating sa recommendation. One of the things that I learned na ang laki ng naitulong sa aking career is kapag ako'y nagre-recommend sa boss ko, ay ginagamit ko yung tinatawag na completed staff work. Narinig nyo na po ba yung term na yun? Completed staff work. Meaning, yung aking recommendation, yung aking proposal, pinag-aralan ko mabuti. No, nag-cost and benefit analysis ako. Ipinapakita ko sa boss ko na this is a good recommendation. Ano? And in my years of working as a manager or a supervisor, reporting to a boss, lagi akong laging approve yung mga proposals ko. Siguro, for the whole duration of my... Dali lang po nagluloko na naman. Can you hear me po? Nagluloko yung aking internet. Let me know if I'm coming in clear. Okay lang po ba? Okay lang, okay. Winarningan ako na nagluloko yung aking internet. So next. Yan. Ano yung coordination na kailangan ng boss mo? Ayan. Ano yung kailangan na coordination? Madalas ba yung coordination na gusto niya? Madalang? Okay? Through phone ba? Email? Face-to-face? Yung tono ng pananalita? Oo. Meron akong boss na buddy-buddy. Sabi nga niya sa akin, ikaw, abusado ka minsan eh. Kasi, buddy-buddy yung style, no? Ang tawag sa akin, pare, ng boss ko, no? Pero boss ko siya, hindi ko kinakalimutan. At saka yung timeliness ng coordination. Yan. Decision making, hanggang saan ka pwedeng mag-decide. That's very, very important. Lalo na kapag medyo may pagka-autocratic yung leader mo, no? Oo. Hanggang saan ka pwedeng mag-decide. Escalation. Anong preference ng boss mo pagdating doon sa pag-bring up ng mga problema? Okay? Kailangan ba pag nagpunta siya, kasi may mga boss, sasabihin sa'yo, pag meron kang dinala sa akin problema, dapat may dala kang proposed solution. So, ganun ba yung boss mo? No? May mga boss naman, sinasabi, pag may problema, punta ka lang sa akin at pag-usapan natin kung paano natin susunod. So, maganda malinaw yan. Yan. Pag-usapan natin yung how do you disagree with your boss? Oo. Ayan. Friendship. Can you be friends? Meron kasi mga boss, friendly, no? I'd like to think of myself as a friendly boss, no? Merong mga boss, arm's length. Hindi kayo pwede magkaibigan. Ito pa, importanteng tanong to. Yung bang boss mo, do they value mentoring, no? Or are you on your own? Yung laissez-faire na mga leaders, hindi masyadong mahilig mag-mentor, di ba? Ang mahilig mag-mentor yung yung democratic or participative na manager or boss. So yun yung mga again, doon po sa mga subscriber ko sa Facebook, yung paid subscriber, you get the whole video, you get the presentation slides at saka toolkits, no? So para doon po sa iba, you want to see clips of this, pinopost ko naman siya sa TikTok. Okay. How to disagree with your boss? Ayan, magaling ako mag-disagree sa boss. So, ito yung aking mga tips. Una, carefully consider time and place. One thing you don't want to do is pahiyain yung boss mo. When I was an immature employee,
ay medyo ano kasi ako, may pagkapiloso po kasi ako. Minsan, nababastos ko yung boss ko. Buti na lang yung boss ko ay mataas ang emotional intelligence, ano? So, nung tumagal-tagal, nung ako'y nagmamature na, na-realize ko, mali yung ginagawa ko. So, yan yung una. Huwag mong ipapahiya yung boss mo. Pag may problema, start positive. No? So, ano, pagka kakausapin mo yung boss mo, instead of sabihin mong, boss, may problema tayo. Sabihin mo, boss, meron akong naisip na solusyon doon sa problemang nakita ko. O, di ba? Ano lang yan, no? Semantics lang. Changing of your sentence structure. Di ba? Instead of going to your boss and say, boss, may problema tayo. Sabihin mo, boss, may naisip akong solusyon doon sa nakita kong problema. Gusto kong i-review mo para makita mo kung approve sa'yo. Di ba? Start positive. Okay. Ito ay powerful na question, and this requires some assertiveness. Pagka merong desisyon yung boss mo na i-share sa inyo without being critical, ask what if questions. No, boss, paano kung ganito mangyari? Anong gagawin natin? No? Ayan. Always focus on the results. No? Yung pagka meron kang sasabihin, look at what could be the result. No, of what you're talking about. Yeah, know your communication rights and responsibilities. Bilang isang empleyado, no, you have rights, but also you have responsibilities. No? Ito importante. Learn how to be assertive. Maraming libro on effective communication skills. Basahin po natin yon. No? Kahit doon sa libro ko na bossing ka na pala, dinidiscuss ko rin yung importance ng assertive communication, ano? Dahil ayun nga, pag hindi mo na-develop yung assertive communication skills mo, mahihirapan kang makarelate sa yung boss. Merong comment dito, pag nag-what if ako, sasagutin ako ng pilosopo. Okay. Minsan, kailangan din nating sagutin. Hindi, seriously, sir, ma'am, kung mangyari ito, anong pwede nating gawin? Diba? At kung meron kang suggestion, i-share mo yung suggestion mo, no? Oo. Kasi, I'll be honest with you, no? May pagkamakulit din ako sa mga staff ko. Minsan yung tanong ko, yung sagot ko, minsan pilosopo rin. But, nasana yung mga staff ko sa akin, yung communication namin is open. When they're serious, sasabihin lang, sir, seriously. anong solusyon kapag ka nangyari ito? No? So, yan. Minsan lang kailangan mo lang i-follow up, mag-follow through. Ayan. Ito yung rights and responsibilities natin. Bilang isang tao, bilang isang empleyado, you have your rights, to set limits, ano yung pwede, di pwede. Ask for what you need or want. Lagi ko sinasabi to sa mga manager, mas mataas ang expectation, dapat mas mataas ang suporta. You have the right to express your opinion and you have the right to be respected. But also, those rights come with responsibilities. Respect the limits of others, acknowledge their needs, no? Listen to others and respect. No? Ang daming mga tanong dito, no? Ayan, boss, paano i-handle ang sakitin na employee? One day lang naman, pero halos every month. Tingnan nyo. Secure commitments for the resources that you need. Importante na nasasabi natin sa boss natin kung ano ang kailangan, ano. Sa maraming pagkakataon na I was conducting a training, merong mga empleyado na tinitiis nila yung kakulangan ng resources. And hindi alam ng boss nila, no? I know, dapat alam ng boss mo kung ano yung kailangan mo. Unfortunately, hindi lahat ng boss ay proactive enough to provide you what you need. So, sometimes you have to demand it. No?
Hindi pwedeng lahat dinadaan natin sa resourcefulness. Okay. At ito yung last topic na gusto kong i-discuss tonight. So yung boss mo, dapat alam ng boss mo how well you are performing. They probably don't know how well you are performing. Kaya minsan, maraming heartaches during performance appraisal. Kung babalikan po natin yung PIE, yung performance, image, and performance, image, and exposure. Yung image at saka exposure natin sa ating boss is importante na ma-address natin. So how do you do that? I have a few tips. Ito yung aking tips sa inyo. Una, yan, lalo na pagka medyo may pagkatamad yung boss mo, submit completions and updates, report regularly even if the manager is not asking for it. They don't have to ask for it. Just give it. Give them update. Keep a log of those data, maglagay ka ng file system mo para kapag performance appraisal, pwede mong i-present. Wala siyang choice kung hindi bigyan ka ng mataas na rating sa appraisal. Carbon copy your boss when you commend your staff for their good work. Kung supervisor ka at kino-commend mo yung mga staff mo, ay bigyan mo ng kopya yung iyong boss. Okay? Ano yan? Image and perception management. And go to your boss with your recommendation as often as possible. Dapat maramdaman ng boss mo na ikaw ay isang alay, kakampi ka at hindi ka kalaban. Ito pala yung last. Akala ko yun yung last. Ito yung last. How to deal with a bad boss. Ayan. Yung una is, are you sure na yung boss mo ay bad? Or is your boss having difficulty with you and you are having difficulty with the boss? Okay? So, ayan. So, magandang rin yan. Mag-reflect din tayo sa sarili natin. And know the boss's motivation. You need to understand yung motivation ng tao na yun. Para alam mo kung paano ang hirap sabihin ng term paano maglalaro, how to play the game. Manage your own emotion. Kapag ka masyado kang affected ng attitude ng boss mo, okay? Kung masyado kang affected ng attitude ng boss mo, masisira yung diskarte mo Pag nasira yung diskarte mo, masisira din yung career mo. So try to manage your emotion. Learn emotional intelligence. Okay? Be proactive. Okay? Be proactive. Bakit? Para walang isisisi sa'yo. Make sure that you're able to set boundaries with your boss. Kaya yung setting and leveling of expectation is important. Don't assume that they know everything. Malamang marami silang hindi nakikita, and yung ating opinion of them is because of that. Okay? What else? Be a leader. Okay? Hindi be a boss, but be a leader. Try to influence your boss. At mangyayari lang yun if you have a good relationship with them. And to have a good relationship with them, try to identify their triggers. Ano ba yung triggers? Yung emotional triggers. Ano yung pet peeves nila? Ano yung kinaiinisan nila? And always recap. Halimbawa may meeting kayo ng boss, sasabihin mo, boss, ito yung mga gusto mong gawin ko. Ito ba yung deadline? Okay? And try to, syempre, try to deliver on expectation. And ang aking pinaka-importanting payo, madalas ako natatanong anong gagawin ko sa boss kong mahirap katrabaho. Sabi ko, ang lagi ko sinasabi, meron kang tatlong options Meron kang tatlong options. Yung isa, kausapin yung boss mo. I-discuss mo sa kanya yung issue. Hopefully, sa pag-uusap ninyo, ay maging maayos ang lahat. Yung pangalawa, manage your emotion. So, tiisin
essentially, ang bad boss. At try to develop yourself to a point where you don't have to, you don't have to endure a bad boss anymore. At yung pangatlo, higit sa lahat, kapag hindi mo na kayang kausapin, hindi mo na kayang tiisin, baka kailangan mo na iwanan yung boss mo at maghanap ka ng better na boss. Ayan. Okay? So, in summary, lead yourself well. That's very important. Hindi mo kailangang i-lead ng iba if you know how to lead yourself, how to honor your commitment. Okay? One of the things that you can be on the good side of your boss is pagaanin yung trabaho ng iyong boss. Okay? Be willing to do what others won't. Okay? Ito yung isang problema lang dito kasi yung mga tao, pagka hinuhusayan mo, naiinggit at nalalagyan ka ng label, nagiging bida-bida ka or epal. So, do more than manage, try to lead, no? And lead upwards. Invest in relational chemistry. Matuto tayong makisama, no? I-develop natin yung skill ng pakikisama. Malaking bagay yan. And be prepared every time you take your leader's time, di ba? Every time na tatawag ng meeting at may pag-uusapan, make sure that you are prepared para hindi ka nabubutasan. Know when to push and when to back off. Choose your battles. No? So, yun yung at bandang huli, be a go-to team player. Ibig sabihin, make yourself dependable and reliable. No? Para na sa ganon, makita ka nung boss mo as kakampi rather than kalaban. Okay? So, ayan po. Ngayon, ay tatanggap po tayo ng mga katanungan. No, let me just raise this. Tapos na yung aking presentation. Alam ko maraming mga tanong dito, no? Let's see. Ako po, as supervisor, mahilig ako sa inuulit yung pinagawa niya. To confirm ba? Si boss naman ayaw ng paulit-ulit. Ayun, yun, magandang pag-usapan yun, ano, Gene? To sit down with your boss and explain kung bakit ginagawa mo yun, ano. And then, mag-leveling up kayo. At the end of the day, ang key to a successful relationship is clear expectation. So, kung ayaw niya ng paulit-ulit, at ikaw naman ang gusto mo ay masiguradong tama ang ginagawa mo, ano yung pwedeng paraan? Okay? Minsan, kailangan lang nila maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Sa sobrang gaan, wala na po siyang ginagawa. Nung ako ay rank and file, no? Sa 7-Eleven, nagmamap ako ng sahig. Mamap ako, nagkakashare ako, nagdi-display ng stock. Yung boss ko, nasa loob, yung supervisor ko. Okay, nagkakape, no? Sabi ko, grabe naman to. Hirap na hirap ako dito. Nagmamap ako ng sahig. Pag ako na-promote, ay hindi ko pababayaan yung aking staff, tutulungan ko. So that was my thought. No? Tapos na-promote na ako. Ako na yung naging supervisor. Sabi ng boss ko, ito yung mga problema sa tindahan na kailangan ayusin. Pag-isipan mo yan, isipin mo kung paano natin masosolve yung problema na yan. So anong ginawa ko? Nagtimpla ako ng kape. Pumunta ako sa opisina, nag-iisip ako, paano ba natin isosolve? Paano ko kaya ito isosolve itong problema na ito? The reason why I'm pointing this out is sometimes we think walang ginagawa yung boss natin because they're not doing what we're doing. Di ba? So, maganda rin na So, makikita lang natin, maintindihan lang natin yung sitwasyon nila pag nandoon na tayo. So, yun yung aking yung aking posisyon dyan. Meron bang boss na tamad at walang ginagawa? Meron. Pero hindi lahat ng boss ay walang ginagawa. They are responsible for bigger things and different things. If they're not bigger, they're different. And they're different from what their staff are doing. No? Okay. Let's look at the other comment. How to deal with the boss
that is also a servant or follower to their boss. Kausapin, tanungin mo kung paano mo siya matutulungan. Di ba? Again, mahirap kapag ka magkalaban kayo ng boss mo. So, no matter how you don't agree or dislike your boss, importante na matuto ka ng professionalism so that yung iyong opinion about your boss does not affect your own professionalism. Diba? Na magawa mo ng maayos yung trabaho mo, that you're able to cooperate with your boss. Kasi sa bandang dulo, pag nakita ng boss mo na hindi ka kalaban, malaking bagay yon para sa iyong career, no? Sir, suggestion, paano mo mapipil sa asawa ng chief namin na siya ay nakakagawa ng gulo sa office? Dahil, nako, ito yung kanina pa, no? Nakausap nyo na ba yung boss ninyo at naghingi na ba kayo ng suggestion? Hindi unique ito, eh. Maraming beses ko na na-encounter ito, eh. Yung ganyang klase ng problema. Ang pwede mo lang gawin kasi doon is kausapin yung boss, eh. And show the boss na it's becoming a problem, no? Sir, good evening. Napapansin ko po na minsan ayaw sumunod sa akin ng mga tao ko. Isang dahilan po na nakikita ko is mas bata ako sa kanila. Paano po kaya? Ako naniniwala doon sa kasabihan na walang hindi nasosolve ang usapan. So, as a leader, you need to learn to communicate with your people, no? Marami po akong video tungkol dyan at may mga past live session na yan lang ang pinag-usapan, no? Communicate, set and level expectation, and also kung mas bata ka, show respect. Yung show respect doesn't mean sila yung masusunod, but rather if there are opportunities to consult them. No? Ayan. So, mag-establish tayo ng rules of engagement. Ngayon, kung nasa tamang lugar ka at hindi ka sinusunod, importante na magamit mo rin yung company's policies, no? Yung rules and regulation. Kasi pag hindi ka sinunod on a lawful order, that is insubordination. Minsan, Sir Ed, kapag alam ng employee yung gagawin tapos yung boss, pinipilit niya yung gusto niya. Ang boss ang mananagot doon, eh. So, susundin mo yung pinagagawa ng boss. What if po si manager ang help sa isang supervisor to make process flow habang ikaw mag-isa lang? Kagaya ng sabi ko kanina, kung meron kayong mga pangangailangan, i-communicate ninyo sa boss ninyo. Baka hindi nila napapansin, eh. Sinasabi ko rin yun sa mga staff ko. Sabi ko, alam mo, I cannot see everything. May mga blind spots ako. Meron akong mga ignorance. So, it helps me whenever you go to me and say, I need this in order to get things done. Or kung overwhelmed kayo, kung hindi nyo na kaya yung workload, you have to let me know para mapag-usapan natin kung paano. Kasi kung hindi ko alam, okay, at ako'y busy rin sa ibang trabaho, I might assume na wala kang kailangan. Diba? So, yan. Natatawa ako sa mandatory OT, tapos kailangan pa ng explanation. Ang lala ng opisina sa Pinas. Meron kasing sa labor code, merong karapatan yung company to demand for overtime work, lalo na kapag merong business exigency. So, kasama yun. No? Ngayon, bilang isang leader, bilang isang boss, pwede mo sabihin, hindi ko kailangan ipaliwanag, basta mag-overtime kayo. Pero isang leader, isa sa magandang katangian ng leader, yung willingness na magpaliwanag. No?
Okay, hanggang 9:10 lang po tayo ha. So 4 minutes left. Okay. What if the boss mo ay acting like a normal low employee and di niya kaya mag-division para sa team? Ayun ang problema. Pag incompetent ang boss. Oo, kasi hindi mo, ang isa mong pwedeng, is turuan kung willing siyang matuto. Pero kung hindi, ang suggestion ko, maghanap ng better boss. Oh, sa panahon ngayon, alam niyo sa tingin ko, tama yung mga Gen Zs eh. Yung mga Gen Zs, kapag ka nakikita nila na yung boss nila ay wala sa ayos, maalis eh. Nagre-resign. Naghahanap sila ng better boss. I think tama sila because I think you should not waste your time on bosses who cannot help you grow or succeed. Masyadong importante yung panahon ninyo. If you stay in a company for a few years, no, let's say 5 years, at 5 years na, sa 5 years na yun, you have a bad boss. Di ba, ang laking sayang, you have an incompetent boss, paano ka uunlad? You want to go and work for a boss who can be your mentor, no? Yung kaya kang tulungan para umangat. Kapag ka ang ginagawa ng boss mo ay idinidiin ka lang at hindi ka umaangat, aba, mag-isip-isip. Kaya, yun. Maybe, the solution for bad bosses, ito yung akin theory, pero nakikita ko na ito na nangyayari. Maybe, para umayos yung mga bad bosses, iwanan sila ng mga maaayos na empleyado. Para makapag-isip-isip sila kung paano sila mas magiging maayos na boss. Because people don't tolerate bad bosses anymore. Yan po yung aking teorya dyan. Okay. How to communicate with the boss na low ang EQ and tends to have high expectations of people. Kung mataas ang expectation na, kagaya na sabi ko no, dito, sit down with them. No? Laging applicable yung tatlo eh. Kausapin, tiisin, iwanan. Oo. Learn how to navigate yung communication with them. Okay. Thank you so much, Sir Ed, sa mga payo. Medyo now I'm thinking again to get back on track. That's good to hear. Normal po ba, sir, na backstab ka ng boss mo? Hindi po normal yung binabackstab ka ng kahit na sinong tao. Parang ang convenient dun sa incompetent na boss. Paano kaya yun? Unang-una, hindi mo kayang palitan yung boss mo. No? Hindi mo pwede sabihin sa boss mo, you're fired, you're incompetent. You cannot go to the boss of your boss and say, tanggalin mo nga yan, napaka-incompetent. So, ikaw yung magde-decide how you deal with that situation. Di ba? So, you can say fair, unfair. At the end of the day, you have to ask, what's good for you? Ano yung best decision para sa sarili mo? No? Papalit-palit kami ng boss. Eh, ganun talaga. Kasi, ang boss, they serve at the pleasure of the owner. So, kung hindi sila mahusay na boss, madali silang palitan. I felt bad pag may need ako itanong, pero mapapagalitan ako, kaya sa ibang office ako nagtatanong. Wow, ang hirap nun, ano? Sa education setting po, struggle para sa mga teachers na buhay school head na incompetent. Totoo. Ay, nako. So, sige. To summarize, ako po yung magsasummarize na at 9:10 na at medyo hindi na magandang pakiramdam ng lolo nyo. How do I summarize this? Whether mabait, hindi maganda ugali ng boss mo, mahigpit, maluwag, you need to recognize na yung growth depends a lot on how you react or respond to the different situations. No? So, ang aking
payo ay ano, no, to really be more self-aware, to recognize how you are motivating yourself. Kung hindi marunong mag-motivate yung boss mo, ikaw yung mag-motivate sa sarili mo. Okay? Learn to build relationship with your boss, regardless of mabait ba siya, kasi ano kailangan matuto kang makisama kasama yon. Kung ayaw mong pakisamahan yung boss mo, simple lang, di ba? Ayaw mong pakisamahan, iwanan mo. Kaya lang, sa dami ng incompetent na boss sa mundo, what are the chances na yung lilipatan mo ay maayos yung magiging boss mo? Di ba? So, kung hindi maayos yung mga boss, ikaw ang umayos sa sarili mo. Be a good player. Learn how to play the game in the organization. Meron tinatawag na organization savvy at saka political savvy. And if you learn these two skills, you might find yourself to be a leader in the future. Isa lang po ang aking recommendation. Kung kayo na yung mailagay doon sa posisyon ng tao na kinaiinisan nyo, sana hindi kayo kainisan ng mga team members ninyo dahil kayo ay fair, dahil kayo ay competent, dahil kayo ay collaborative na leader. Huwag niyo pong gayahin yung mga nakikita nyo negative sa inyong mga boss. Be a better boss than that. So that ends our topic for tonight. And I hope kahit papano ay naibsan ko po yung dalamhati ng iba sa pagkakaroon ng mga bad bosses. And I hope na may naibigay akong tip on how to build your relationship with your boss. So magandang gabi po lahat. Happy Monday. At magkita-kita ulit tayo next Monday for another Leadership Monday. Have a great night and great evening, everyone. Bye-bye.